po yung tatanungin, ano po ba ang pagkaalam nyo kung sino lamang yung pwedeng magpalaygate? Akala ko po noon kasi na yung mga nasisisaryan lamang ang pwedeng magpalaygate. Kasi ayon nga sa kwento ng iba na mas maganda daw magpasisaryan para diretsyo laygate na o isang hirap na lang. Dahil nga po sa pagbablog ko, noon po ay hindi ko nalaman ang isang bagay at hindi rin po nasabi yun sa akin ng doktor na pwede po palang magpalaygate kahit matagal nang nakaanak. At nalaman ko lamang yun sa tulong din po ng mga comment. Una na nga po dito mismo sa channel ko dito sa YouTube, may nag-comment nga po at nagtanong sa akin kung pwede na ba daw mag-volleyball. Tinanong ko siya kung ilang buwan na ba siyang nagpalaygate, ilang buwan na ang nakakaraan nung siya ay magpalaygate. At sinabi niya na 6 na buwan ang nakakaraan. Ako nga po ay medyo napatawa kasi sabi ko, bakit ba maglalaro ka agad ng volleyball, kalalaygate mo pa lang. Kaya naisipan kong itanong sa kanya kung bagong panganak ba siya nung siya ay magpalaygate. Doon ko po nalaman na siya po pala ay matagal nang nakaanak o malaki na yung kanyang anak saka siya nagpalaygate. Kasi kung bagong panganak po siya, dun sa loob ng 6 na buwan, ang isang bagong panganak tapos isinabay ang ligation ay talagang doble-doble po yung pag-iingat. Kasi yung bagong panganak po ay prone pa sa binat. Lalo pa kaya kung naisabay ang ligation, kaya napakahalaga na dobling pag-iingat talaga yung dapat gawin. Kaya doon ko naunawaan na yun palang mga nagpapalaygate na matagal nang nakaanak ay mas malakas ang katawan. Kasi yung pong mga bagong panganak, hindi po maiisipan agad na mag-volleyball kasi ang unang maiisip ay mabibinat. At dahil kasali rin po ako sa ibang platform na grupo ng mga nanay, doon ko rin po nalaman na pwede po palang magpalaygate kahit matagal nang nakaanak. Pero kung buntis ka ngayon at may plano kang magpalaygate, napakahalaga na magdesisyon ka na. Kaya kung buntis ka ngayon, mas maganda pa ring isabay na. Bukod sa sinabi ng doktor sa akin na litaw na litaw daw po ang fallopian tube kapag bagong panganak. Kaya mas maganda na kung buntis ka ngayon at may bala ka magpalaygate, ay isabay mo na rin ang ligation. Huwag ka nang magpapa-schedule o magdidesisyon ng mas matagal pa. Halimbawa, palilipasin mo ang ilang taon o ilang buwan kasi magbabayad ka na uli sa doktor at huwag mo nang patagalin. Kasi kung may bala ka na rin naman magpalaygate, mas maganda na magpa-schedule ka na sa OB-GYN para mas mura ang iyong babayaran kumpara sa magpapa-schedule ka pa ng matagal. Para sa hindi pa po nakakaalam, ang isinagawa nga po pala sa akin ligation ay ligation pagkatapos manganak ng normal. Yung ligation pong ito ay inirekomenda mismo sa akin ng doktor dahil nga po bukod sa mura ito ay mas mabilis din ang paggaling nito. Doon ko po nalaman na sa mismong doktor ay mas maganda daw pong magpalaygate ng normal ang pag-anak. Kasi nga po mas maliit po ang hiwa at mas mabilis po ang paggaling. Hindi po tulad ng nasisisaryan na mas matagal po ang recovery dahil nga po mas malaki ang hiwa nito.